Hi guys, Sir Troy here. So ngayon ay gagawa tayo ng video at i-introduce ko na sa inyo properly si FKM ARY 500. Sa pagkakatanda ko, wala pa akong ginagawang video about sa full review nito. Puro rides na after natin siyang makuha sa warehouse. So ngayon, pag-uusapan natin lahat ng specifications and features, pati na yung presyo at yung mga modification na ginawa ko dito kay FKM ARY 500. So ngayong araw guys ay ito na yung official take-off date ko para sa Philippine Loop Adventure Tour 2025 version 2. Meron na kasi tayong nauna na Philippine Loop which is iba yung gamit nating motor. So ngayon, para matesting natin itong si FKM ARY 500 ay hindi lang natin siya basta ginamit sa mga rides. Alam nyo na, nakaisang challenge na rin si ARY, yung Cordillera Loop Level 3 which is tinakbo din niya ay nasa 1,500 kilometers din mula dito sa lugar natin hanggang papunta dun sa Cordillera, inikot yung Cordillera at nakauwi dito sa bahay. So dun pa lang, panalong-panalo na talaga ako dito sa bike na to. Pero para sa inyo, na mga curious at interesado dito sa bike na ito, gagawa natin ng full video, no? Okay, so umpisahan natin sa bakit ba siya ARY 500. So si ARY 500, una, pangalan niya, ARY, hinango sa pangalan ng Mount Arayat. Dito sa nag-iisang bundok sa Pampanga, yung pinakamatayog na bundok doon. Gawa nitong tindigan niya, yung kanyang visor, alam nyo na, as an adventure bike, ang ganda din talaga ng pormahan nito. Hindi patatalo. At marami ako ipapakita sa inyo ng mga unique na nakalagay dito sa bike na ito. So, unahin natin yung kanyang specifications muna bago ko kayo i-walk around sa motor. Dito tayo kukuha mismo sa website na FKM. Ayan, nakalagay ARY 500. So, sa presyo, ito, bibigay ko na agad sa inyo, no? Bibigay ko na yung punchline agad sa inyo. Sa presyo ni FKM ARY 500, 298,000. Imagine that, 500cc guys. To be exact, 486cc. Mas mataas pa ng kaunti kumpara sa karamihang competitors niya. At sa presyo naman talaga guys, mas mababa, di hamak. Mababa ng 25% compare sa mga competitors niya na pumipresyo ng 375 pataas. Sa ngayon, alam ko nasa 400k na yung mga presyo ng mga 500cc ngayon. So imagine that guys, 100,000 yung na-less nyo sa motor na ito. Plus, mas mataas ng kaunti at mas maraming nakalagay dito. So isa-isay natin yan. So sa engine niya, parallel twin cylinder, 8 valves, liquid cooled, double overhead cam. So displacement niya is 500cc pero to be exact is 486 cubic centimeter. Pero sa papel, syempre 500cc na yon. So max horsepower niya dito is 35 kilowatts. Sino ba naman nakakaintindi nun? So i-convert natin. Meron siyang 47 horsepower. Max power yan sa 8,500 RPM. At max torque na 43 Newton meters of torque sa 6,750 RPM. So fuel injected, manual clutch, 6-speed, international standard or yung wet multiplate with sleeper clutch. Hindi kasi naka-indicate dito pero sasabihin ko na rin sa inyo. So sa chassis niya, front suspension is inverted shock absorber. Hindi rin nila nilagay dito na adjustable siya. Adjustable siya guys, yung napipihit siya sa ibabaw, hindi siya yung fixed compression. Rear suspension naman is mono shock absorber. Adjustable din yon guys. So front tires natin is naka-dual sport tires, hindi rin naka-indicate dito. Ang size ay 110/80 rim 19. Rim 19, mas malaki po sa harapan. At sa rear tire naman natin ay 150/60 rim 17. So 150, medyo may kaliitan siya para sa 500cc. Usually dapat ito naka 160 or naka 170 na. Pero ang paliwanag nila dyan, dual sport tire naman. And mas magaan na gulong, mas magaan na stress sa motor. So ilipat muna natin si ARY dito para hindi tayo bilad, Sa harapan niya, meron talaga siyang mataas na visor dito, Medyo makitid lang pero maganda rin naman, nakakapag-deflect din talaga siya ng hangin.
So, meron din itong handguard, hindi lang naisama kasi inalis muna doon sa warehouse. And ito, guys, crash guard at yung mga ilaw, pati yung bag, ito pati ito. Wala yan, guys. Isa na lang sa mga dinagdag ko yan, ano. Pero ito yung isang design niya dito, yung isang fairings niya, no, plastic fairings. So, kung wala kayong crash guard at stock na stock nyo itong gagamitin, ito yung magbe-bear ng impact kung maitataob nyo ang motor. Pero ito, guys, matibay ito kasi naitaob na rin once ito, no, doon sa warehouse. So, ito yung ilaw naman niya. Buksan natin. Meron tayong daytime running light. Tapos, merong design ng north, east, south, west. At merong X dito sa gitna. So, before kasi merong ibang brand na nakalagay dyan and then inadapt yan or inampo ni FKM or dinala dito sa Pilipinas. High beam. Meron din itong switch, guys, ng kanyang light. Ayan. Tapos, pag high beam naman, ayun. Tapos meron din tayong hazard. Ayan. And then yung ating fog lamps. Ayan. Ang ganda, 'di ba? So ayan ang kanyang mga ilaw LED. Tapos dito naman sa likuran, ito ang kanyang turning signals. Tapos yung kanyang brake. So para siyang para siyang bigote na kapag ka nag-brake tayo ay mabubuo itong mga LED na ito sa ilalim. Meron din tayong plate dito, light. Tapos reflectorized para added visibility pag nagra-ride kayo sa gabi. So built-in na rin yung kanyang top box bracket. Tapos nilagyan lang natin siya dito ng 36 na plastic. Tapos ito yung kanyang side panniers na hard plastic. Included na ito sa side panniers na binili natin, hard plastic ano. Pero meron talaga siyang mga kabitan doon. Naka-design talaga itong adventure bike na ito para kabitan ng side panniers. Tapos yung exhaust natin, stainless, medyo medyo kahabaan din ng kaunti at napakaganda talaga ng pwedeng-pwede sa river crossing, hindi mo iisipin Ayan, mataas siya, guys. Tapos ayan yung kanyang itsura dito. Maganda rin yung tunugan nito at tahimik lang. So sa likod, ito yung ating 150 na gulong, spoke rims, ayan. Standard issue na yan, guys. Kasama na yan sa 298,000, di ba napakamura? Ating brake calipers, disc brake, tapos yung kanyang swing arms, tubular. Ito yung ating rear brake master, brake fluid, tapos merong logo ng FKM dito sa kanyang engine, meron tayong sight glass para sa oil, ito yung ating muffler, tapos heat guard, skid plate, buo po yan. Yan ang ating skid plate or bash plate, engine cover. Tapos yung ating exhaust mula dito sa pinakailalim, meron tayong heat guard. Ito kasi exhaust sa likod, guys. So ito ay heat guard. Hindi siya mainit sa binte ng pasahero or ng OBR. Tapos sa harapan natin, ito. Alam ko, guys, KYB ito. Inverted front forks na merong added reflectorized sa harapan. Tapos hangte brake caliper. Although isang side lang siya, pero guys, napakalakas nito kasi 4-pot na ito. Ngayon, kung hatiin naman ito sa dalawa, magiging tig-dalawang caliper lang sila. Dagdag gastos ka pa kapag balang araw, sabay mong papalitan yung disc brake. Round disc brake, ayan, ang size niya 320. Tapos spoke rims din, rim 19. At naka Timsun dual sport tire tayo dito sa harapan. Yan ang kanyang stock, guys. Hard compound po ito. Gusto ko nga itong palitan kasi gusto kong mag medium compound sana kasi alam nyo na lumalayo tayo. Hindi totally practical yung hard compound pag malayuan. Tapos ayan, sa radiator niya, meron na tayong radiator guard dito. Tapos ayun yung ating busina, ating exhaust. Dito naman sa tangke natin, silver, meron siyang decals ng ARY, tapos may 500 doon sa dulo. Merong logo ng FKM. And then ito, guys, standard na rin na nandito ito kasi sa China, meron itong dedicated na tank bag. Although medyo maliit lang siya, pero ginagamitan ko ito ng universal, yung GV na magnetic, nakadikit dito sa ating tangke. Mahirap kasi lagyan ng flange dahil merong ganito. Tatama yung flange niya, So, sa upuan naman niya, malapad ito, guys, isang dangkal. Marami ring nagsasabi sa akin na yung kanilang mga OBR, nung na-test ride nila itong motor, ay natutuwa sila dito sa ating backseat. Kasi mas malapad compare dun sa ibang 500cc. At makapal din yung kanyang cushion, naka-premium seat covers din siya, Hindi siya yung madulas. Two-tone or parang double texture. At sa kanya namang chain, ayan, guys,
520 yung size niyan. Hindi ko lang alam kung ilan yung link, pero kapag bumili kayo ng replacement niyan, I think 520, 130 links na yung inyong kunin. Madali lang naman paputulan yan. So usually, mga pyesa naman ito, si ARY, makikita mo lang din yan sa ibang parts ng big bike. Kasi, ito papaliwanag ko sa inyo guys ha. Pag iba kasi ang itsura ng bike, ito mostly pansin ko sa mga bago or sa mga hindi masyadong may alam sa motor. Pag iba ang itsura ng motor, akala ng iba, iba rin ang itsura ng pyesa niya. Like yung mga filters, oil filters, air filter, fuel, spark plugs, etc. etc. Alam nyo, aminin ko sa inyo, karamihan sa mga motorcycle brands dyan, iisa ang manufacturer niyan sa China. At kahit Hapon pa yan, at kahit European pa yan or ano, mga nagpapagawa rin yan sa China. At yung mga ibang pyesa niyan, kamukha lang din ng iba mga motor. So ito, nasa 500cc category, mga pyesa nito kamukha lang din ng karamihan or ng ibang 500cc category. Usually, CB500X, same din siya, may provision siya ng center stand, suspension. For example, KYB, maraming gumagamit ng suspension na to sa ibang brand ng big bikes. So, kung meron lang talagang mga OEM dito na hindi mo mahanap sa ibang big bike, syempre yung bago sa paningin mo. Kagaya ng mga fairings, itong kanyang headlight, mga fog lamps, turning signals, I think yung spoke rims. Spoke rims siguro baka meron na rin sa iba yan. So, ito guys, ang kanyang TFT panel. Ayan. Naka-black lang siya ngayon, pero palitan natin siya ng white para mas magandang tignan. Ayan. So, ito yung kanyang fog lamp na icon or yung kanyang logo, traction control. Tapos, ito naman yung average fuel consumption mo per 100 kilometers. So, 3.9 gallons, ay 3.9 liters, ayan, per 100 kilometers. So, nasa, kung 4 siya, din nasa around 25 yata yan ngayon, ano? 25 kilometers per liter. So, ito na yung total odometer na natatakbo ni ARY, 3,828. Meron tayong clock dito, na-adjust yan sa 24 hours or 12 hours. Ating digital tachometer, start natin siya. Actually, mamaya na pala natin siya start para sa sound check. So, ayan, temperature ng ating engine, gear indicator. So, ganito yan. Tapos, ating range ng fuel, no? Fuel gauge and then yung range niya na natitira. So 160 sa 25, I think meron pa itong 7, around 7 liters, ganyan. And then meron tayong mga light indicators dito sa gilid gaya nitong engine, check engine, ABS, low oil pressure, turning signals, at yung ating high beam. So ano po ba yung mga light indicators na nandyan? I think yun na yun. Tatlo sa gilid, tig tatlo, no? So ayan ang ating TFT. At ito yung isang unique dito guys. I think 7 inches ito na naka-portrait, di ba? So napakaganda naman din talaga niyang tignan dito pagka minamaneho mo na. Tapos additional natin ito, cellphone holder. Ito guys, stock ito, no? Yung kanyang brake master fluid. Yan, malaki kasi yan guys. Tapos ito, yung ating 360 pole, yung ating ilaw. Ito, the-remote ito, yung ating Showwolf T2 Mini. Tapos yung ating AES GR7. Guys, sa video, nagbiblink lang yan, pero naka-steady mode lang yan nagbiblink lang sa video yan. So, ayan ang kabuuan na ilaw niya sa harapan, ano. Medyo parang OA na. Pero kasi, kung ito lang gagamitin kung malaki, masyadong malakas sa kuryente. Kaya naglagay ako ng dalawang maliit na ang city drive. Ganyan. So, dito naman sa harapan, ito, naglagay tayo ng Kriega. Guys, grabe ang ano nito. Grabe itong brand na to. Kriega OS12. Ayan. 12 liters yan. Napakadami nating nailalagay dyan. Kabilaan yan. So, special thanks or shout out sa Ride Manila para dito sa ating pares ng OS12. So, presyo niyan, 8,000 per bag. So, nasa 16,000 yan, yung dalawang bag na yan. Tapos, naglagay tayo ng bottle holder, no? At, ganyan ang itsura niya sa harapan kapag siya ay pinalapad na or meron na siyang mga accessories na nakalagay. At, ganito naman ang itsura niya kapag nakalagay na yung ating mga side panniers. O, diba? Di naman siya totally malapad, pero inano ko na rin kasi siya. Dinasog ko na rin talaga yung pinakamadikit na madikit niya doon sa body ni ARY. So guys, kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa bike na ito,
Message lang kayo sa ating Facebook page or comment kayo dyan sa ating comment section sa ibaba. So hindi ko na alam kung ano pa yung hindi ko nabanggit sa bike na ito, pero habang ginagawa natin itong vlog na to ay nag-iisa pa rin si ARY dito sa Pilipinas. Pero next week, dadating na yung mga stocks na ito. So usually, ang motor, kapag dumating ang isang unit, ang replacement parts niyan is merong 5 na kasama. So 1:5, parang something na ganun. Kaya hindi tayo mangangamba na mawawalan tayo ng pyesa. At alam nyo ba guys, wala pa akong ginagalaw sa ibang parts niyan pwera sa PMS. Usually yung oil filter lang naman yung pinapalitan doon. At wala pa akong pinapalitan dyan na kahit ano. At wala pang nasisira dyan na kahit ano. So imagine na i-cordillera na natin siya. Napaka-harsh ng kalsada doon. At doon talaga siya. Tipong mabibigyan na maitutumba natin siya or maidudulas or whatever. Pero hindi. Sa gaya natin na 5'7", na may timbang na 70 kilos, manageable siya. Ito guys, ulitin ko para sa mga bago na gustong galing small bikes, gustong tumalon sa big bikes, hindi siya beginner big bike guys. Ang beginner big bike ay 400cc, mababa ang seat height at magaan dalhin. Ito kasi meron na itong timbang na 209, let's say sa stock, usapang stock, 830mm na seat height at 209 na timbang. Hindi po yon biro. So kung ikaw naman ay galing ng 400cc at gusto mong tumalon sa adventure bike, ito na ang perfect para sa iyo, especially sa presyo na 298,000. Saan mo makikita yon, di ba? Kaya naman nung lumabas itong si ARY 500 dito sa Pilipinas, nung nilaunch siya nung makina moto, ay binili na natin siya agad kay FKM. So thank you so much FK Motorcycle Philippines para sa napakalaking opportunity na binigay nyo sa akin. Although nag-iisa itong bike na ito, usually dapat demo bike lang ito nila at maghihintay ako ng stocks, pero binigay nila sa atin. At dahil sa pagtitiwala nila na magagawa natin ito ng magandang reviews, binigay na nila sa atin. So yun naman yung ginagawa natin ngayon, pinapakilala nating mabuti. Ito guys, although binigay nila sa akin ito, hindi siya totally sponsored kasi binayaran ko pa rin siya cash. Kaya if ever may karapatan akong i-honest review ito, at ito yung honest review ko para sa inyo. So ngayon, itatakbo natin siya ng Philippine Loop. Mamayang hapon, dire-diretso na yon hanggang ruta natin is counterclockwise pala dito sa Luzon. Pero mag-Visayas Mindanao muna tayo. Mauna tayo dito sa Bicol. Tatawid tayo ng Samar papuntang Mindanao at babalik. So, subaybayan nyo yung ating Philippine Loop Adventure Tour version 2 na to. At sana ay safe tayong makaikot ng buong Pilipinas gamit itong si FKM ARY 500. So ito na yung full setup niya guys. Actually meron pang top box bag doon. Yun na lang at saka yung tank bag natin ay ready na yang tumakbo. Para may reference kayo kung gusto nyo makita paano manakbo itong si ARY 500, pwede nyo i-check yung mga recent vlogs natin sa ating YouTube channel. Lalo na yung ating Cordillera Loop Adventure Tour. Napakasayang panoorin nun. Alam nyo ba, habang pinapanood ko yun, sobrang natutuwa ako kasi na-conquer natin yung ganong challenge na sobrang hirap. Actually, yung Cordillera mas mahirap yan kaysa sa Philippine Loop kasi mostly coastal lang ang Philippine Loop. Hindi katulad ng Cordillera na mountain crossing talaga. Although mas maikli yung Cordillera at mas mahaba yung Philippine Loop, pero grabe naman talaga yung sa Cordillera. Yan. Check nyo guys yung ating mga recent vlogs sa ating YouTube channel. So I think yan lang yung para sa ating vlog dito kay FKM ARY 500. So once again, thank you so much FKM Motorcycle Philippines. At sa mga supporting sponsors natin, Ride Manila, Axor Helmets, Imprint Customs, at sa Stitch Soul. So, once again guys, thank you so much sa panonood. This is Sir Troy. Ride safe and see you on my next one.